Ating pag-usapan po ngayon ay itong patuloy na lumalabas na masasalimuot na mga isyu. Sabihin nating laban sa mga Duterte, style ng mga Duterte, galaw ng mga DDS or DS, at itong isa pa rin, nakaalyado nila, grupo ng Kingdom of Jesus Christ at itong si Kibuloy. Kasi itong kay Kibuloy, unahin natin ito, ano man ang mangyari dito, mahuli man o hindi, malaking-malaki na ang damage sa kanila. Dahil talagang hindi sumunod sa batas. Sa ilang buwan na halos mag-iisang taon na siyang hinahanap sa Kongreso, Senado bago pa yung mga court order. So damage yan sa kanila. Okay? Dahil masyadong nagmatigas, kinalaban ang gobyerno, hindi sinunod ang court order, so wala yung suporta sa mga professional, nakakaintindi, silent majority ng mga Pilipino. Sunod, ay itong sunod-sunod na rin po na mga akusasyon tungkol sa paglabag sa karapatang pantao, magulong dulot ng pogo under former President Duterte, at illegal drugs na ngayon ay may bagong expose. Yan nga po si Colonel Espinido na siya ay inutusan ng dating administrasyon sa kanyang mga ginagawa noong panahong mayroong pang kampanya dyan at malinaw na paglabag sa batas. Dahil dyan, kaya ako ito nababanggit, ilan lang yan sa mga issue na sa tingin ko, itong pagsawsaw, pagbibigay ng mga comment o anumang reaksyon ng mga politiko, identify kay Duterte at kay Buloy, mahihirapan talaga sila sa eleksyon. Dahil ang tao mas matalino, alam ng mga tao na kung sino ang karapat-dapat, alam ng mga butanteng Pilipino ang ginawa ng nakaraang gobyerno, at itong kasalukuyang galaw ng kampo ni Kibuloy, lalo na yung kailang panawagang people power, naku, isa yun. Wala namang nangyari. Meron daw silang 8 million. Hindi naman talaga totoo yan. From day one, hindi ako naniniwala dyan. Okay? Ako, paninindigan ko, wala pa silang 50,000 na mga membro sa aking opinion. So, paano sila makakakuha ng milyon? Ilang linggo na, ilang buwan na, halos taon na ang kailang panawagang people power. Walang sumusuporta. Kasi nga, alam ng mamamayang Pilipino, ang issue kay Kibuloy at kay Duterte, kakaiba at hindi pang national, hindi basihan para magpalit ng administrasyon, hindi basihan para palitan si Pangulong Marcos o anumang gusto nilang mangyari. Isa lang ang gusto nila, palitan para iupo nila ang kanilang gusto maging Pangulo na si Sara Duterte para magpatuloy ang operasyon siguro ng pogo o mapagtakpan ng human rights violation, kasi doon sa mga hearing, maging Senado at Kongreso, lalo na sa Quad Committee, talagang umaamin ang mga testigo mula sa hanay ng kapulisan at iba pa na merong paglabag sa karapatang pantao, na yan ang issue before International Criminal Court. Kaya yung ICC, hindi na nga nila kailangan magpunta rito para mag-imbestiga. Mag-monitor lang ng Quad Committee ng Kongreso, marami na silang makukuha ang impormasyon. Lalo na yung pinakahuling sinabi ni Colonel Espinido, na isa sa malapit kay Duterte at Bato de la Rosa, na inamin niya on record na sila inuutusan. Maliban dyan, may mga reward system pa. At inamin din ng opisyal na ito na ang sindikato ay nasa PNP. At inamin din niya na itong nangyayari ay drug lord war. Ibig sabihin, labanan ng mga sindikato na ang biktima ay ang maliliit na Pilipino. Collateral damage lang. Yung mga simpleng naging biktima ng karapatang pantao sa loob ng 6 na taon ng nakaraang gobyerno. At dahil dyan, babalikan ko yung mga identify. Kayo nang bahala kung sino yan. Alam naman natin yan, na may ingay na politiko na kumakampi kay Duterte at kay Buloy. Paano iboboto ng taong bayan yan? Ang eleksyon ay sa Mayo na ng 2025. Ang filing ng Certificate of Candidacy ay sa October na, this year. So makikilala natin. Yung galaw nila ay hindi para sa
pangkalahatang Pilipino o hindi para lang sa kailang kaibigan o kanilang siguro pinakinabangan. Ay hindi ho pwede yan. Tandaan nyo, every eleksyon nagiging matalino ang botante. Every eleksyon nag-a-adjust ang mga botante dahil ayaw na nila pagsisihan ang kailang ibuinoto na pangsarili lang at hindi pang national ang galawan. Yan ang mabigat. Okay? Kung ang tingin ng mga politiko at political party, madaling bulahin ng mga Pilipino, nagkakamali kayo. Dahil ngayon ay nagising na sila. Dahil din sa performance at pinapakita, mga statement ng mga politikong kanilang pinaliwalaan ng mga nakaraang eleksyon na wala namang na-deliver sa mga panahong ito. Kaya yung investigation and aid of legislation ng Quad Committee ng Kongreso, maraming natutunan ang mamamayan dyan. Maraming nalaman dyan kung ano ang katotohanan. Yung mga pagharap sa mga public hearing mula kay Vice President Inday Sara Duterte tungkol sa kanyang budget, nakilala siya kung anong klaseng pagkatao meron siya. Na ang dating ay naging arrogante ang dating sa mga kongresista tungkol sa budget. Di lalo na siguro pagka humarap si Bato de la Rosa at si Duterte sa public hearing. Hindi ko naman alam kung dadalo, pero open ang invitation ng komite sa Kongreso na sila ay bibigyan ng pagkakataong sumagot sa mga paratang at itinuturo silang lumabag sa karapatang pantao. At yung kinu-question ng legality ng Executive Order number 13 kung bakit nakapasok ang mga pogo na karamihan dito may mga kasong kriminal sa China. Pilipino o fake Pilipino, nagkunwaring Pilipino pero mga Chinese national na nagtakbuhan pa at dumayas katulad ni Alice Goo. Okay? At iba pa. Pero mabuti lang at yung kapatid at saka si Kasandaong ay nahuli at naibalik dito. Pag kumanta yan, pag nagsalita yan, mas marami pang maiipit at tatamaan. Pati si Roque madadamay dyan. Okay? At iba pa. So, yan. Yung mga isyong ito, hindi ho ito pamumulitika, hindi po harassment. Buhay na katotohanan, maraming dapat ipaliwanag ang nakaraang gobyerno. Tapos yung grupo nyo mananawagan ng pagpapalit ng gobyerno, gusto nyo palitan si Pangulong Marcos, sino sasama sa inyo? Ilang beses na kayo nag-rally sa Liwasang Bonifacio, napunta kayo ng EDSA Shrine, wala pa kayong 20, minsan iisa, dalawa lang, marami pa yung vlogger na bumubuntot sa inyo, nagtipon-tipon kayo sa Davao, nanawagan kayo na kayo suportahan, walang dumating. Kasi ang mga police at military organization ay mga professional, non-partisan niyang mga yan. Hindi yan magpapagamit. Ang mga anumang relihiyon at anumang sektor ng ating lipunan, dahil sa inyong mababaw na issue at personal na issue, hindi nyo makukumbinsi. Tandaan nyo, sinasabi ko, ang mamamayang Pilipino para suportahan kayo sa inyong bangungot na panaginip, pangarap na magpalit ng administrasyon nang wala sa lugar. Please like ng ating mga video para makarating po sa mga kinaukulan, sa mga Pilipino dito at sa abroad, ang tamang impormasyong inyong magiging gabay. Huwag kayong padala, huwag kayong pagamit sa mga makasariling galawan.